iba, kumbaga para maging magulo at magkaroon ng kumbaga ma-divide and conquer tayo ng mga politiko, tayo ang paghahati-hatiin, tayo ang pagsasabong-sabungin kasi kulang yung impormasyon na at mga impormasyon na naibibigay sa atin or yung alam natin about diyan sa West Philippine Sea. So ituloy po natin. Diyan po kasi sa sa UNCLOS na 'yan, meron po kasi diyang tinatawag na major controversy. Ibig sabihin, yung kung meron tayong controversy diyan sa West Philippine Sea, yung mismong UNCLOS meron din po siyang controversy. May controversial po diyan. Ano ang isa sa mga controversial diyan? Yung seabed mining beyond national jurisdiction. Yung sinasabi ko na yung seabed mining beyond national jurisdiction is kinakailangan din matalakay natin ng maayos. Kumbaga ano lang po naman po ito, parang pasilip lang doon sa mga tatalakayin natin. Yung sa seabed mining doon sa seabed mining po kasi, ang isa din po kasi pinagtatalunan diyan sa West Philippine Sea is sino yung anong state or anong bansa ang mangunguna na gagawa diyan sa exploration diyan sa seabed mining diyan. So yun pong isa sa pinaka controversial diyan. Ano yung controversy na yan? Mamaya tatalakayin natin. Isasama natin ngayon, iba na lang yung bukas. Ngayon ang tanong po, usually sabi ko nga is yung history ng UNCLOS yung ating pinag-uusapan. Why would states negotiate a law of the sea? Ibig sabihin sa Tagalog, bakit daw yung mga estado o yung mga bansa ay makikipag-negotiate at sabi natin is makikipagkasundo para gumawa ng law of the sea. Yan. Meron pong mga useful ideas dyan. Yung mga scholars, before po na isagawa yung UNCLOS, meron kasing mga idea yung mga scholar dyan na sinabi. So ano-ano yung mga idea ng mga scholar dyan? Before, kaya nga po nabuo yung UNCLOS eh. So meron silang idea, meron silang school of thought na kinakailangan na magkaroon ng law of the sea. Kasi bakit daw po? Yan. Ang sabi ni McDougall dun sa Public Order of the New Oceans na itinala ito noong 1968. Kumbaga naisulat niya noong 1968. The law of the sea is as balancing. Kinakailangan mabalance yung interest noong mga teritoryo at noong mga bansa or estado. Meron po kasing mga interest na tinatawag diyan, yung exclusive interest saka yung inclusive. Magkaiba po yung exclusive interest saka yung inclusive interest. Pag sinabi po natin exclusive interest, yun po ay parang ang mag-i-enjoy lang noong ganoong interest ay yung isang estado lang at hindi niya pwedeng i-share yung kanyang interest sa ibang bansa. Kumbaga sa kanya lang yon, exclusive interest. Like dito sa Pilipinas, diyan sa West Philippine Sea, tanggap natin diyan yung territorial sea, yung sa 12 nautical miles po muna pag-usapan natin, wag muna yung EEZ. Doon sa territorial sea muna, doon sa 12 nautical miles, may mga interest tayo na hindi pwede nating i-share sa mga nasa ibang bansa. So, kumbaga, mga Pilipino lang at Pilipinas lang at mga Pilipino lang ang pwedeng mag-enjoy ng exclusive interest na yon. Versus inclusive interest. Yung inclusive interest po kasi, nangyayari yan ay pag nandun na sa high seas. Pag nasa high seas ka, free for all na po yan at meron tinatawag na high seas fishing. Diba ba? Alam ito ng mga nasa industrial fishing. Pag nasa commercial fishing, pag nasa commercial fishing kayo, pupunta kayo usually doon sa pupunta po kayo doon sa karagatan beyond the 200 nautical miles. So, pagpunta nyo doon, ang maglalaban na doon yung exclusive interest saka yung inclusive interest. Kinakailangan mabalance yung inclusive interest saka yung exclusive interest. Yan po yung philosophy doon. So, merong mga inclusive interest kasi ang isang coastal state na pwede niyang gawin sa high seas as coastal state din. Paano mangyari yun? Yung isla, kunwari, ito yung Pilipinas, mamamangka yung, kumbaga, nandito tayo nakatigil, gagalaw ba yung Pilipinas, pupunta sa high seas? Hindi po.
Yung kasi minsan po kasi yung tag dito, yung tinatawag po na coastal state po, nagiging flag state din po 'yan. Tandaan po ninyo, ano yung flag state? Yung flag state po kasi pag meron kang vessel, 'di ba? May vessel ka at naglayag na 'yan sa karagatan, kino-consider po 'yon na flag state. Flag state. Ibig sabihin, parang tawag dito, parang ano siya parang ano siya, teritoryo pa rin siya ng Pilipinas. Parang ganon. So, yung barko na nanggaling sa Pilipinas, if it is under the flagship of the Philippines, parang naglalakbay siya as Pilipinas pa rin. Parang bahagi pa rin siya ng Pilipinas. Kasi yung flag niya and nationality niya is, tawag dito, Pilipinas. So, yun. So, the key is balancing these different interests. So, kinakailangan i-balance yung interest na yan. Rules on use of territorial sea provide an example. So, meron pa ding sinasabi doon yung isa naman na ito, iano ko na lang po, anuhin ko na lang. Baga, gusto ko lang, pinapractice ko din kung paano ko ipe-present sa inyo kapag meron ng pag okay na yung visual. Wala naman tayong pakialam doon sa kung ilan nanonood. Practice lang naman 'to eh. Pero talagang hindi po practice yung facts na binabasa ko Yung babasahin ko pa na ito from ang author nito ay si Guidel. Ang sinulat niya ay Ledru International Public de la Mer noong 1932. So ang sabi dito, such balancing could imply false opposition. A coastal state can also be a flag state. It wants both control over its waters and freedom of navigation in other states' water. Reciprocity plays a role. You only propose rules on prepared to be bound by. So, ang sinasabi niya dito is yung reciprocity balancing. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang coastal state at meron ding isang coastal state, dalawa kayong coastal state. Pagkatapos, meron kang flag state na yung vessel at pupunta doon sa coastal state ng yung isang coastal state din, pupunta yung vessel mo as flag state. Ano ang tatanggapin mong mga batas na magko-cover doon sa flag state mo? Kasi ganito nga po, Pilipinas, may barko siya. Yung barko niya, nationality Filipino. Pag pumunta siya sa ibang bansa, considered pa siya na teritoryo ng Pilipinas kasi ang flag niya is Philippines. Pag pumunta siya doon, ano ang pwede niyang isuko? Dahil ang batas doon ay, kumbaga yan ay teritoryo ng Pilipinas, pwede pa ring masakop yan ng batas ng isang flag state. Kung ikaw, kino-consider mo na teritoryo mo to, syempre hindi ka papayag na ang batas nito ang mangingibabaw dito. So, meron tinatawag na reciprocity. Mag-give and take kayo, bigayan. So, anong pwede mong isuko, para magkaroon ng balance. So, yun lang pong ibig sabihin nun. So, ano po ba yung pinaggawa natin dito? So, the history of the law of the sea in the 20th century is one of both codification, placing existing rules in writing, and progressive development, negotiating new rules. So, ganito po. Yung daw pong kasaysayan ng law of the sea ngayon sa ika-20 siglo ay parehong codification or yung naisulat